been voted. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang police corporal na sangkot sa robbery, extortion at carnapping sa lungsod ng Caloocan. Nananakit pa raw ang suspect sa mga biktima na hindi nagbibigay ng pera sa kanya. Tinutugis ngayon ng mga otoridad ang isang kasamahan nito at nakatutok si Oscar Oida. Sa mismong headquarters ng Northern Police District, inaresto ang isang police corporal kaninang hapon. Hinuli siya ng matauhan ng Quezon City Police District matapos madawit sa kasong robbery, extortion at carnapping. Kwento ng umano'y biktima nito na itago natin sa pangalang Ariel. Pinara ang kanyang motorsiklo ng dalawang lalaking nagpakilalang mga pulis sa northbound lane ng EDSA. Isinakay daw siya sa isang SUV na may 3 pa umanong ibang sakay. Iniwan yung motor ko doon, tapos dinala kami kahit saan-saan. Tapos yung 3 kasama kong nakasakay doon, hinihingan ng pera na kung meron sila pwedeng lapitan na yung magbayad sa kanila. Pumunta kami ng Valenzuela dahil yung kapatid doon ng isa magbibigay rin ng pera. Pero nung pumunta po kami doon, wala yung kapatid. Umalis po kami, inintay niya yung nagbigay yung isa. May mga panahon umanong sinasaktan pa umano ang mga ito. Nung wala silang makuha, binugbog nila yung isa, naduguan na. Tapos tinawagan yung kapatid, nagmamakawa yung ng kuya na bigay mo na po tol, bigay mo na tol. Kung hindi ibibigay yan, papatay na nila ako rito. Kaya po nagbigay po ng pera kagad yung kapatid na isang nahuli po. Makalipas ang mahigit 6 na oras na paikot-ikot ng sakyan, pinababa daw ang 2 biktima sa may parting Del Monte Avenue sa Quezon City. Siya naman, ibinaba din kung saan siya kinuha. Nakunan ito ng CCTV ng barangay na nakakasakop sa lugar. Yung binaba po ako dyan, sabi sa akin, wala ka malang ibibigay, kunin na namin yung motor. Yan po yung unang talagang sinabi nyo na pagbaba, wala kayong mabibigay, kunin namin yung motor. Oo po, yun yung inanon. Yun po yung unang pagbaba nila sinabi nyo. Oo po. Tapos po yung sabi ko, pwede po kunin yung cellphone ko kasi kailangan ko sa trabaho ko po yan, sabi ko. Ay, kung gusto mo, tuluyan ka na namin, sabi sa akin. Kasi gusto nila isalbis kami. Sabi ko, hindi po. Sa ginawang pagsisiyasat ng QCPD, nakumpirma na nga na ang isa sa mga suspect ay isang police corporal na nakatalaga sa District Personal Holding Administrative Section ng NPD. Na-validate nitong ating mga investigator at ito po ay na-identified through yung sa CCTV footage na recover, and dun po din sa sa nakipag-ugnayan din, kasi nakipag-ugnayan din ang ating mga operatiba dito sa Intelligence Division ng Northern Police District. Ayon pa umano sa nakalat na impormasyon ng QCPD, may iba pang kaso na kinakaharap ang nasabing pulis. Kaya siya ngayon presently assigned dito sa Northern Police District Personnel and Admin Section, dahil meron din siyang mga previous na mga record when it comes to yung irregularities in the performance of duties itong police na ito. So may dati na siyang involvement. Hindi kinilala ng QCPD ang naarestong police corporal. Sa ngayon ay sumasailalim na sa pag-iimbestiga ng CIDU ang naarestong police corporal. Pinaghahanap naman na ang kasamahan nito. Paalala naman ng mga pulis sa publiko sakaling makaranas ng kaparehas na modus. Paalala natin sa publiko na kung may mga ganitong insidente na may magpakilalang pulis, wag po tayong mahihiyang manigurado. Kung tingnan natin kung sila po ay nasa tamang uniforme, at wag mahiyang hingan po sila ng ID para po sa ating kaligtasan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras. Matapos ang mahigit 1 linggong pagmamanman, timbog sa buy-bust operation ang 4 na tulak umano ng iligal na droga sa Rodriguez, Rizal. Pinaghahanap pa ang nakatakas nilang kasama na isang high-value target. Nakatutok si EJ Gomez.
Mayos. Pinadapa ng mga pulis ang 4 na tulak umano ng illegal na droga sa Rodriguez Rizal at Karatig Bayan. Sa bahay na ito sa Barangay San Rafael, naaresto ang mga sospek pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Pinaaresto kita sa salang pagbibenta ng illegal na droga. Mahigit 1 linggong minonitor ang bahay na naging drug den umano ng mga sospek ayon sa pulisya. Yung bahay na yon ay ginagawang drug din nila. Doon na rin yung mga parokyano nila. Doon na rin gumagamit. So yun, natsambahan natin sila doon. Nasabat sa mga sospek ang 116 grams ng umano'y shabu na may standard drug price na mahigit 788,000 pesos. Target daw ng Rodriguez Police ang isang high-value individual na nakatakas. Base sa investigasyon, sa Taguig nang gagaling ang supply ng droga ng mga sospek. 3 sa mga sospek ang nagsabing hindi sila tulak ng illegal na droga pero umaming gumagamit sila. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station nakakulong ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagtuntun ng pulisya sa nakatakas na sospek. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hindi na nga lisensyado, dati pang nakulong ang nagpakilalang doktor na nagtuli sa batang binawian ng buhay ilang minuto lang matapos ang operasyon. Ayon sa mga otoridad, matagal nang walang permit ang lying-in clinic kung saan nasawi ang bata. At nakatutok si Jomer Apresto. Taong 2023 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP-CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic na ito sa Balot Tondo, Maynila. Nakatanggap kasi sila ng reklamo na ang nangangasiwa raw ng clinic isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ginagamit daw ng sospek ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang sospek na isang midwife o kumadrona. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa siya. Ngayon, siya rin umano ang nagpakilalang doktor at tumuli sa 10 taong gulang na si McNathan Aquin nitong Sabado, May 17. Wala pang 1 oras sa clinic, namatay ang bata. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang clinic. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doktor hindi. Maging vigilant sila kung registered ba, kung ano ba. Tsaka ang dami-dami nating ospital na pwede nilang puntahan. Kinumpirma rin ng nanay ng bata na si Marjorie na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babae na nagpakilalang doktor at tumuli sa anak ay iisa. Nakatuklasan niya lang daw online ng clinic dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginig na ang kanyang anak. Napatagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitin yung anak ko, yun po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Matapos mangyari ang insidente, dinala naman sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak. Pero pinauwi rin dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nagdadalawang isip pa raw dito ang pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Pangalay ko po yun eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa rin naming makuha ang panig ng pagtuli sa bata. Kukuha ang DepEd ng dagdag na 16,000 guro ngayong taon para tugunan ang problema sa teacher-student ratio. Pero sabi po ng isang grupo, kulang pa yan dahil mahigit 100,000 ang kabuang kakulangan sa mga guro. Nakatutok si Ian Cruz. Dalawang magkasunod na taon ng aplikante si Cecilia
para makabalik maging guro sa public school. Noong nakarang taon, di raw siya pinala dahil sa kakulangan ng mga sertipikasyon at ilang kasanayang kailangan para matanggap na guro ng Department of Education. Naayos na raw niya ang mga requirements. Kaya sana raw makuha na siya ngayong taon, lalo't nabalitaan niyang may 16,000 na guro ang kukunin ng DepEd. Magandang balita po sa amin na mga nag-a-apply, mga applicants po. Mas lumaki po yung pag-asa namin na magkaroon po kami ng trabaho at makapasok po kami sa public school. Umaasa ang DepEd na sa pagdaragdag ng mga guro, mapapaganda na ang teacher-student ratio ng bawat klase na kritikal para matuto ang mag-aaral. Patuloy din daw na tinututukan ng DepEd ang hiring ng mga guro sa bawat rehiyon para matiyak na hindi naantala ang appointment nila. Ayon pa sa DepEd, bilang suporta sa direktiba ng Pangulo na makapag-concentrate sa silid-aralan ng mga guro, sinimula na rin ng DBM ang pag-i-issue ng NOSCA o Notice of Organization, Staffing, and Compensation Action para sa pagkuha ng 10,000 admin staff ng DepEd. Madali lamang daw malaman kung may kakulangan talaga sa guro ang isang paaralan. Sumilip lamang sa mga klase at makikita ang indikasyon na nagsisiksikan ang mga estudyante sa isang silid-aralan. Pero sabi ng Teachers Dignity Coalition, nasa 100,000 umano ang kabuang kulang na guro sa bansa. Kung na-address nila yung shortage at nagkaroon tayo nung 20,000 last year plus 16,000 this year, no? So kulang pa rin ng more than 60,000 yung guro natin para ma-address natin at maibigay natin yung talagang kailangang number of teachers. No? Mahalaga raw magtuloy-tuloy ang hiring ng guro. Dahil sa kakulangan ng mga guro, nasa sakripisyo raw ang kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral habang nangangahulugan naman ng mas mabigat na trabaho para sa mga guro. Dalawang bagay nga yan. Tumataas yung trabaho niya dahil checkan niya isa-isa yung mga trabaho ng mga bata, yung exercises, yung grades niya, gagawin niya isa-isa. Individual yun At hindi niya rin natututukan yung individual needs ng mga bata natin in terms of learning and even behavior. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DepEd ukol sa pahayag ng TDC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Abiso sa mga motorista, simula sa susunod na linggo, balik na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Kung saan-saan yan ipatutupad at kung paano ang magiging proseso, lalo na sa mga mahuhuling lalabag sa batas trapiko, alamin natin sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa Lunes, May 26, ipatutupad ng muli ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lansangan sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon matapos tanggalin ng Korte Suprema ang temporary restraining order dito. Ilan lamang ito sa mga monitor ng MMDA dun sa kanilang mga kamera na gagamitin nila sa NCAP o yung No Contact Apprehension Policy. At isa dun sa mga lugar kung saan merong NCAP na ipatutupad ang MMDA ay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan kitang-kita ng mga kamera ng MMDA, ng mga mata ng MMDA, ang mga traffic violators. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bukod sa Commonwealth Avenue, ang ilan pang mga lugar na may NCAP ang MMDA ay sa EDSA, C5, Ortigas, Ross Boulevard at Mabuhay Lanes. Malinaw ang mga CCTV ng MMDA, pwede ring i-zoom in ang mga ito. Basically, yung mga violations po instead na physically i-apprehend ng ating mga enforcers, ay CCTV cameras na po ang huhuli. Then, ipapadala na lang po namin yung notice of violation sa registered address po nila sa LTO. Nasa 20 pinakakaraniwang traffic violation ang huhulihin ng MMDA sa ilalim ng NCAP tulad ng hindi paggamit ng seatbelt at helmet, illegal parking, reckless driving, counterflow, overspeeding at iba pa. Naglalaro sa 500 pesos hanggang 3,000 pesos ang multa ng mga ito para sa first offense. Sa halimbawang ipinakita sa amin ng MMDA na kunyari ay huli walang takas ang motorsiklo na ito sa mga kamera ng MMDA. May litrato kung saan at kailan nangyari ang traffic violation at naka-zoom in ang plate number.
Bahagi ito ng ipadadalang notice of violation sa address na nakarehistro sa Land Transportation Office. Pero paano kung hindi ikaw ang may dala ng sasakyan na huli? Pwede raw itong i-contest o ireklamo sa MMDA at magpakita ng pruweba na hindi ikaw ang may dala ng sasakyan ng mahuli ito. Pwede niya pong i-contest yan sa ating pong Facebook page at sa ating website. Meron po doon na fill upan lang sila ng form. So hindi na po nila kailangang pumunta sa MMDA. Ginagamitan daw ng artificial intelligence ang NCAP ng MMDA. Kahit po gamitin namin yung AI para po sa panghuhuli, hindi po automatic yung ticket. Kailangan pong i-review pa ng aming mga tauhan kung talagang tama po yung pagkakahuli ng AI. Bisa kasi masyado pong strict yung pong AI. Matatanda ang tiniro ng Korte Suprema ang NCAP noong 2022 matapos ireklamo ng mga transport group. Pero kahit suspendido ito, nakapagtala pa rin ang mga kamera ng MMDA ng lampas 35,000 na mga paglabag simula Enero hanggang Marso nitong taon. Pinakamarami ang disregarding traffic signs kasunod ang pagpasok sa bike lane at overspeeding. Hindi raw kaya ng bilang ng kanilang mga tauhan at LTO na hulihin ang ganitong karaming paglabag. Kaya hiniling ng MMDA sa korte na i-lift ang TRO nila lalo't sisimula ng EDSA rebuilding sa June 13 kung saan heavy traffic ang kakaharapin ng publiko. Kahit yung no contact apprehension, marami ding problema yan. No? Kailangan ayusin yan. Proseso po ito. It's a step in the right direction. Big victory yan for not just for the government but also for the motorists and the commuters. No? Kasi it will impact a lot yung enforcement ng road safety. Hindi naman sakop ng nilift na TRO ang sariling NCAP ng ilang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinaiimbestigahan ngayon ang 28 police commander sa Metro Manila. Yan po ay matapos masilip sa surprise inspection ang mga outpost at assistance desk na walang nakatao. May nahuli ring nagse-cellphone habang on duty. Nakatutok si June Veneracion. Mga pulis na nagse-cellphone habang naka-duty. Outpost na tent, silya at mesa lang ang makikita. At mga assistance desk na walang man lang malalapitan. Ilan lang yan sa naobserbahan ng mga undercover operative mula sa NCR Police Office sa 2 araw na surprise inspection sa 5 police district sa Metro Manila. Dahil dito, 28 police commander na may ranggong captain at major ang pinaimbestigahan ni NCR Police Chief Major General Anthony Aberin. As of this hour, may positive po na shampoo na subject for relief. Hinihintay na lang po natin sa yung COMELEC clearance po. And the rest, maaari pa pong madagdagan po yung marirelief based po doon sa outcome po ng investigation. Muling pinaalala ng PNP Chief na bawal sa mga pulis ang mag-cellphone habang naka-duty. Meron naman daw radyo na pwedeng gamitin para sa official communication. Ayun namin yung text, yung lagyan, no? Dapat ang gusto namin yung mga pulis namin alert. Magpapatuloy daw ang mga surprise inspection ng NCR Police Office para matiyak na walang nagpapabayang mga pulis at kanilang mga opisyal. Dapat daw isaisip ng mga ground commander na responsibilidad nila ang tutukan ang kanilang mga tauhan. Sa ating mga kapulisan sa NCRPO, this serves as a warning at sana sa pag-discharge po natin ng ating mga tungkulin, dapat maging professional po tayo. Palagi po tayong gumawa ng tama. Pero ang pinakaayaw daw ng PNP ay kapag nasangkot sa katiwalian ang mga pulis. Tiyak na tapos na raw ang karera ng isang pulis kapag nalagay sa Personal Holding and Accounting Unit ang bagsakan ng mga naka-floating status na opisyal. Pagka nilagay ka namin, lagay ka sa pihaw, you just wait for your retirement. You're out. Hindi po kami rehabilitation center. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Tuloy-tuloy ang good reviews na natatanggap ni Ludo Madrid at Shira Diaz para sa kanilang action-packed series na Lolong Pangil ng Maynila. Kaya naman, extra grateful ang buong cast and crew para sa kanilang sumakses na moment. Makichika kay Lars Santiago. Lalo pang nagiging intense ang istorya at hitik sa aksyon ang mga eksena ng Lolong Pangil ng Maynila.
Kaya naman ang mga manonood hindi na bumibitaw. Sobrang saya ni Naruru Madrid at Shaira Diaz sa magandang feedback at mas dumarami pang supporters ng kanilang action drama serye. Hindi po madali ang gumawa po ng action na teleserye. At bukod po dyan, nakita naman po natin itong mga huling mga episodes. Talagang binuhos na ni Elsie ang drama sa lahat ng mga eksena niya. Binugbog, inuntog ni Ivan, lahat-lahat. Minudo at nilagyan ng kanin at minudo sa mukha. Yes. Pero ito po yung magsisilbing panibagong lakas po sa amin. Masayang-masaya kaming lahat dito. Nagbunga lahat ng pagod namin, lahat ng iyak, lahat ng pawis. Lahat Parang yung nalaman namin na ito yung rating namin. Grabe, parang na-motivate kami, na-recharge kami, mas lalo kaming ginanahang magtrabaho. Sa kwento, mabubuo na ang pamilya ni Lolong ngayong kasama na niya sina Elsie at Mimay. Gumagaling na rin ang kakambal ni Mimay na si Butchoy, kaya't magkakasama-sama na ang buong pamilya. Tuwang-tuwa naman si Naruru at Shaira sa gumaganap ng mga anak nila na sina Sienna Stevens at Nathaniel James dahil sa ipinapakitang husay ng mga ito. Sobrang talented at saka malalambing. So, pagka nasa eksena, mararamdaman mo talaga na sincere sila. Yung kumbaga hindi lang sila nandito para para magtrabaho o magkulit. Nandito sila para dun sa, parang kita mo rin yung pagmamahal nila sa ginagawa. Pero hindi pa sa pagkakabuo ng pamilya ni Lolong matatapos ang lahat dahil napakarami pang mangyayari sa istorya. Marami po mga revelasyon ng mga mangyayari. Ito po sa mga susunod po natin ng mga episodes. At meron ding mga mabubuhay. At madadagdag na kalaban. Yes. Meron ding magkakaaminan kung ano ba talaga ang kanilang mga totoong pagkatao. Patapos na ang first half ng 2025 at ngayon pa lang naghahanda na si Naruru at Shaira dahil magiging abala sila sa maraming bagay. Meron kaming tour sa Canada ng August to September sa mga kapuso po natin na nandiyan po sa Canada. Magkita-kita po tayo dyan. Kasama ko po dyan si Kailin, si Mama Ai, si Jessica. So magkita-kita po tayo. Si Shaira naman, haharapin na ang mga dapat ihanda para sa nalalapit na kasal nila ng boyfriend at sparkle artist ding si E.A. Guzman. Magiging busy na ako sa wedding preparations dahil nalalapit na rin ang aking kasal. So, yun pa lang naman din, busy sa business din. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.